Magandang araw kapatid. Welcome sa mga panalangin channel kung saan nakakatagpo natin ang presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, magandang umaga po. Salamat sa panibagong araw na muli mong ibinigay. Salamat sa buhay, sa hininga, sa pagkakataon na muling maranasan ang kabutihan mo. Ngayong umaga, bago pa man kami lumabas ng bahay o magsimula ng aming mga gawain, gusto muna naming tumigil sandali, huminga ng malalim, at maramdaman ang presensya mo, Lord. Panginoon, Ikaw ang liwanag ng sanlibutan. Sinabi mo sa iyong salita, ako ang ilaw ng mundo. At totoo nga, dahil kapag kasama ka, kahit gaano kadilim ang paligid, may pag-asa pa rin, may liwanag pa rin, may direction pa rin. Ngunit aminado kami, Lord, may mga panahon na parang nawawala kami sa ilaw mo. May mga sandaling hinahayaan naming lamunin kami ng dilim, ng takot, ng duda, ng galit, ng pagkabigo. May mga oras na mas pinipili naming tumingin sa problema kaysa sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kaming lumapit muli sa iyo. Tanggalin mo ang lahat ng kadiliman sa aming puso, ang mga lihim na kasalanan, ang mga inggit, ang mga tampo, ang mga bagay na humahadlang para magningning ang ilaw mo sa amin. Panginoong Jesus, salamat dahil kahit kami madalas magkamali, hindi ka sumusuko, hindi ka napapagod magmahal. Patuloy mong sinasabing, anak, bumalik ka sa akin. Ako ang iyong liwanag. Kaya ngayon, Lord, buong puso naming sinasabi, binubuksan namin ang aming puso sa iyo. Ikaw ang maging sentro ng lahat. Tulungan mo kami na maging ilaw din sa mundo, sa bahay namin, sa trabaho, sa eskwela, sa lansangan, sa mga lugar kung saan madalas ay puro gulo, ingay at kaguluhan. Naway makita ng mga tao ang kabutihan mo sa amin, na sa tuwing makakasalamuhan nila kami, maramdaman nila ang kapayapaan, ang pag-ibig at ang liwanag mo. Tulad ng sabi sa Mateo 5, talata 14 hanggang 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nasa ibabaw ng bundok ay hindi maitatago. Lord, ayaw naming itago ang ilaw na ibinigay mo. Gamitin mo kami. Gamitin mo ang aming mga kamay para maglingkod, ang aming bibig para magbigay ng pag-asa, ang aming mga mata para makakita ng kabutihan, at ang aming puso para magmahal gaya ng pagmamahal mo. Kung minsan, Lord, mahirap. Ang mundo ngayon ay puno ng tukso, puno ng ingay, puno ng distraction. Madali kaming maligaw, madali kaming mapagod. Pero salamat dahil sa gitna ng lahat ng ito, ikaw ang patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas. Tulungan mo kaming palaging bumalik sa panalangin. Huwag lang kapag may problema, kundi kahit sa mga simpleng araw, sa mga oras ng katahimikan, sa oras ng tagumpay, sa oras ng pagdududa. Turuan mo kaming manalangin ng tapat at totoo. Sabi mo sa Mateo 6.6, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, isara ang pinto, at manalangin sa iyong Ama na nasa lihim. Kaya Lord, ngayon, isinasara namin ang lahat ng ingay sa paligid. Isinasara namin ang pintuan ng aming isip sa mga alalahanin. At binubuksan namin ang aming puso sa iyo. Panginoon, nais naming ikumit ang lahat sa iyo. Ang aming pamilya, ang aming mga desisyon, ang aming pangarap, ang aming trabaho, ang aming mga relasyon. Lahat ng ito, Lord, ay sa iyo namin inaalay. Kung may kailangang baguhin sa amin, baguhin mo kami. Kung may kailangang alisin, alisin mo, Panginoon. Kung may dapat itama, itama mo kami sa iyong paraan.
Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Hindi namin kailangang magpanggap sa harap mo dahil kilala mo ang puso namin, pati ang mga lihim na luha at takot na hindi namin masabi sa iba. Lord, salamat dahil hindi ka kailanman nagkukulang. Kahit minsan hindi namin maintindihan ang nangyayari, alam namin may ginagawa kang mabuti. Tulungan mo kaming magtiwala sa proseso mo. Tulungan mo kaming maniwala kahit wala kaming nakikitang resulta. Tulungan mo kaming umasa kahit parang walang pag-asa. Sabi mo sa Jeremiah 33 talata 3, tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at kamanghamanghang bagay na hindi mo pa alam. Kaya Lord, tinatawagan ka namin ngayon. Pakinggan mo ang aming panalangin. Ipakita mo ang iyong kagandahan sa aming buhay. Ibigay mo ang iyong direksyon, Panginoon. Kung may sugat sa aming puso, pagalingin mo. Kung may pamilya na nagkakahiwalay, ayusin mo. Kung may pusong nalulumbay, damayan mo. Kung may kaluluwang pagod, bigyan mo ng kapahingahan. Sabi mo, lumapit sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya eto kami, Lord, lumalapit, humihingi ng tulong. Ikaw ang aming tanggulan. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming liwanag. Wala kaming kakayahan kung wala ka. Pero sabi sa Filipos 4 talata 13, lahat ay kaya kong gawin dahil si Kristo ang nagbibigay lakas sa akin. Kaya Lord, salamat sa lakas, salamat sa pag-asa, salamat sa katapatan mo. Ngayon, Panginoon, tinataas namin ang aming araw sa iyo. Ikaw ang manguna. Kung may plano kami na hindi ayon sa kalooban mo, baguhin mo ito. Kung may landas kami na mali, ituwid mo kami. Kung may takot sa puso namin, palitan mo ito ng pananampalataya. Kung may galit, palitan mo ng kapatawaran. Kung may kalungkutan, palitan mo ng kagalakan. Tulungan mo kaming manatiling nakatuon sa iyo. Huwag kaming madala ng mundo. Huwag kaming makalimot sa presensya mo. Ipaalala mo sa amin araw-araw kung gaano kakabuti. At kapag dumating ang mga pagsubok, tulungan mo kaming huwag sumuko. Tulungan mo kaming manindigan na sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang aming Diyos. Panginoon, itinataas namin ang aming pamilya. Protektahan mo sila mula sa anumang kasamaan. Balutin mo ng iyong presensya ang aming tahanan. Ilayo mo kami sa sakit, sa tukso, at sa lahat ng plano ng kaaway. Gawin mong sentro si Kristo sa bawat relasyon. Pagpalain mo ang aming mga magulang, mga anak, at mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, Lord, ibigay mo sa amin ang pusong marunong magpasalamat sa mga tagumpay at sa mga kabiguan, sa mga araw ng kasaganahan at sa mga panahon ng kakulangan. Naway marunong kaming magsabi ng, "Salamat, Lord, dahil kasama ka namin." Holy Spirit, tulungan mo kami araw-araw. Gisingin mo kami sa umaga na may alab sa puso. Turuan mo kaming magbasa ng salita ng Diyos nang may pananabik. Paalalahanan mo kaming manalangin kahit abala. Puspusin mo kami ng presensya mo hanggang sa maging natural na sa amin ang magtiwala, ang magpatawad at ang magmahal gaya ng pagmamahal ni Jesus. Panginoong Jesus, maging ikaw ang una sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Una sa aming puso, una sa aming pamilya, una sa aming desisyon, una sa aming oras. Walang ibang karapat-dapat sa trono ng aming puso, kundi ikaw lamang. Kaya ngayon, Lord, buong puso naming sinasabi, Lord Jesus, I commit everything to you. Lahat ng meron kami, lahat ng plano, lahat ng pangarap,
Lahat ng takot, lahat ng bigat, sa'yo namin binibigay. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming hari, ikaw ang aming ilaw. Kaya sa bawat hakbang namin ngayong araw, hayaan mong magliwanag ang liwanag mo sa amin, upang sa dulo ng lahat, ikaw lamang ang maparangalan, ikaw lamang ang maitaas, at ikaw lamang ang masunod. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Panginoon, madalas kong maramdaman na parang ang buhay ko ay isang emergency room. May mga sugat na hindi nakikita, may mga sakit na hindi kayang lunasan ng gamot. Pero salamat dahil ikaw ang dakilang manggagamot. Ikaw ang dakilang doktor. Hindi mo ako pinapabayaan kahit paulit-ulit akong bumabalik sa pagkakamali. Sa buhay na puno ng ingay, abala, at mga distraction, tulungan mo akong maging aware na mahalaga ang bawat segundo. Tulungan mo akong mamuhay na parang may sense of urgency. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong maikli lang ang buhay at gusto kong magamit ito para sa iyo. Sabi mo sa iyong salita sa Psalm 103 talata 15 hanggang 16. Ang buhay ng tao ay parang damo, sumisibol saglit, at pag-ihip ng hangin ay wala na, Lord. Totoo nga, mabilis lang ang panahon. Minsan akala ko madami pa akong oras para magbago, para maglingkod, o para lumapit sa iyo. Pero ngayon ko naiintindihan, ang bukas ay hindi sigurado. Ang tanging hawak ko lang ay ang ngayon. Kaya sa oras na ito, tinatalikuran ko ang pagpapaliban. Ayoko nang magsabing, bukas na lang. Ayoko nang ipagpabukas ang pagbabasa ng salita mo, ang pananalangin, o ang paggawa ng kabutihan na kaya ko namang gawin ngayon. Tulungan mo akong gamitin ang bawat araw bilang regalo, hindi bilang karaniwan. Lord, patawarin mo ako kung minsan ay nasanay akong maging comfortable sa mundo. Nasanay sa convenience, sa comfort, at sa success. Minsan nakakalimutan kong may mission pala ako dito. Sabi mo sa Proverbs 3, talata 28, huwag mong ipagpabukas ang paggawa ng mabuti kung kaya mo na ngayong gawin. Panginoon, gusto kong mamuhay ayon dyan. Tinatanggap ko, Lord, na minsan nagkakasala ako hindi lang dahil sa maling gawa, kundi dahil sa mga mabuting bagay na hindi ko ginawa. Patawarin mo ako kung minsan ay pinili kong manahimik kahit kailangang magpatawad, o kung inilihis ko ang tingin sa mga nangangailangan. Patawarin mo ako kung minsan ay mas inuuna ko ang sarili kaysa sa iyong kalooban. Holy Spirit, turuan mo akong maging masigasig. Ipaalala mo sa akin araw-araw na ang buhay ay hindi para sa sarili kong plano, kundi para sa plano mo. Punuin mo ako ng tapang na kumilos para sa tama. Kahit mahirap, punuin mo ako ng pagnanais na maglingkod kahit walang kapalit. Tulungan mo akong isuko ang bawat sandali sa iyo. Tulungan mo akong huwag masayang ang mga oras sa mga bagay na walang eternal na halaga. Tulungan mo akong magtrabaho, magmahal, magpatawad at maglingkod ng may puso. Lord, sabi sa James 4 talata 14, ang buhay ng tao ay parang hamog, saglit lang at nawawala. Kaya ngayong humihinga pa ako, gusto kong mabuhay ng may direksyon. Kung tatawagin mo man ako bukas, gusto kong masabing naging tapat ako sa misyon na binigay mo. Panginoon, turuan mo akong magtrabaho na parang today na ang deadline. Tulungan mo akong maglingkod ng may urgency, magmahal ng may sincerity, at manalangin ng may apoy. Ayoko nang maging Kristiyanong lukewarm, yung minsan mainit,
minsan malamig. Gusto kong maging apoy na hindi nauupos. Apoy na galing sa presensya mo. At habang ako'y nabubuhay, Lord, ipaalala mo sa akin na lahat ng ginagawa ko ay sinusubok mo sa apoy. Sabi sa 1 Corinthians, lahat ng gawa ay susubukin. At kung hindi ito para sa'yo, mauupos ito. Kaya gusto kong masigurong ang mga ginagawa ko, Lord, ay para sa kaluwalhatian mo, hindi para sa sarili kong pangalan. Sa oras na ito, Holy Spirit, pumasok ka sa puso ko. Tanggalin mo ang mga idol na pumipigil sa akin. Ang pride, galit, inggit at kasalanan na paulit-ulit kong binabalikan. Linisin mo ako. Palitan mo ang laman ng puso ko ng pagpapakumbaba, kapatawaran at pag-ibig. Tulungan mo akong patawarin ang mga nakasakit sa akin dahil ayokong manatiling bihag ng bitterness. Tulungan mo akong mahalin ang mga mahirap mahalin dahil gusto kong maging tulad ni Kristo. At ngayon, Lord, itinataas ko ang aking paningin sa mga pangako mo. Sabi mo sa John 14 talata 1-3, huwag kayong mabalisa. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Pupunta ako upang ihanda ang lugar para sa inyo. Salamat, Lord, sa pag-asang yon. Kahit maikli lang ang buhay sa mundo, may walang hanggang tahanan akong uuwian kasama ka. Ngunit habang nandito pa ako, gusto kong gamitin ang bawat araw para magmahal. Tulungan mo akong maunawaan na ang pinakadakilang utos ay magmahal. Sabi sa 1 Corinthians 13, kahit may pananampalataya ako na kayang maglipat ng bundok, kung wala akong pag-ibig, wala itong saysay. Lord, turuan mo akong magmahal, gaya ng pagmamahal mo. Magmahal na may pasensya, magmahal na may kabaitan, magmahal kahit walang kapalit, magmahal kahit mahirap. Turuan mo akong maging mabait kahit mainit ang ulo ng kausap. Turuan mo akong magpatawad kahit hindi humihingi ng tawad. Turuan mo akong magbigay kahit kulang ako. Turuan mo akong maging liwanag kahit nasa dilim ang paligid. At sa tuwing mahihirapan ako magmahal, ipaalala mo sa akin ang krus kung paano mo ako minahal nang walang kondisyon. Ang tunay na pag-ibig, Lord, ay hindi lang salita. Ito ay sakripisyo at gusto kong matutunang magmahal ng tulad mo hanggang sa huling hininga. Panginoon, tulungan mo akong gawing lifestyle ang pagmamahal na sa pamilya ko, sa trabaho, sa simbahan, sa mga kaibigan. Maging visible ang pag-ibig mo sa pamamagitan ko. Kung paano ako magsalita, kung paano ako magdesisyon, kung paano ako tumulong. Lahat ay maging ekspresyon ng pagmamahal mo. At Lord, kung may oras man na manghina ako, ipaalala mo sa akin na ang tunay na lakas ay nanggagaling sa iyo. Hindi ko kailangang maging perpekto, kailangan ko lang manatiling konektado sa iyo. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat, ng pag-asa, ng kapayapaan, ng lakas, at ng direksyon. Kaya ngayon, tinatanggap ko ang kapangyarihan ng iyong Espiritu. I declare, Lord, na mula ngayon, ikaw ang mangunguna sa bawat desisyon ko. Ikaw ang mangunguna sa puso ko, sa plano ko, sa kinabukasan ko. Hindi ko man alam ang lahat ng mangyayari. Tiwala akong hawak mo ang lahat. Kung ano man ang dumating, pagsubok man o tagumpay, ang mahalaga ay kasama kita. At dahil kasama kita, hindi ako matitinag. Lord, salamat dahil sa iyo may bagong simula lagi. Salamat dahil kahit gaano kalayo ang nilakad ko palayo sa iyo, lagi mo akong tinatawag pabalik. Salamat sa biyaya, sa pag-ibig, at sa presensya mo na kailanman ay hindi nagbabago. Ngayon, Ama, isinusuko ko ang buong buhay ko sa iyo. Hayaan mong ikaw ang manguna. Hindi na ako. Gamitin mo ako
para sa kalooban mo. Tulungan mo akong mamuhay ng may apoy, may direksyon, at may pag-ibig na totoo. Lord, sa bawat araw na ibibigay mo pa, gusto kong masabing, para sa iyo ito, Lord. Ang buhay ko ay para sa iyo. Ang oras ko, talento ko, at puso ko, para sa iyo lahat. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang pag-ibig mo ang dahilan kung bakit may pag-asa pa ako ngayon. At kahit maikli lang ang buhay na ito, gusto kong gamitin ito para ipakita sa mundo na ang Diyos ay totoo at ang Diyos ay pag-ibig. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Panginoon, bago pa man kami magsalita ng kahit anong panalangin, nais muna naming purihin ka. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang nagbibigay ng araw upang magbigay liwanag at ng gabi upang magbigay pahinga. Ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. At sa lahat ng bagay, ikaw ay nananatiling tapat, mabuti at totoo. Sa oras na ito, tulad ng sabi sa James 5, talata 16, ipinagtatapat namin ang aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami sa mga pagkukulang namin kahapon, sa maling salita, maling pag-iisip, at maling gawa na hindi nagbigay karangalan sa iyo. Lord, inaamin namin na kami ay tao lamang na mahina, pero ikaw ang Diyos na nagbibigay lakas. Hinihiling namin na hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. Linisin mo kami mula sa anumang kasalanan at ibalik mo ang kagalakan ng kaligtasan sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, dahil sinabi mo na kapag kami tapat na nagpapahayag ng aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at makatarungan upang kami ay patawarin at linisin sa lahat ng kalikuan. Sa paglilinis na ito, nararanasan namin ang kalayaan. Hindi na namin kailangang itago ang aming kahinaan, sapagkat ikaw mismo ang nagbibigay ng kagalingan kapag inilalapit namin ito sa iyong presensya. Ama, itinataas namin ang isa't isa sa panalangin, hindi lang po para sa aming sarili, kundi para rin sa aming pamilya, mga kaibigan, at maging ang aming mga kapatid kay Kristo na dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Tulad ng sinabi sa iyong salita, may kagalingan at kalakasan kapag nagdarasal ang mga mananampalataya para sa isa't isa. Kaya't sa oras na ito, dinadala namin ang bawat isa sa iyong trono ng biyaya. Lord, kung may kapatid kaming may sakit, inaangkin namin ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Kung may kapatid na dumaraan sa kahirapan, dalangin namin ang iyong probisyon. Kung may kapatid na naguguluhan, hinihiling namin ang iyong kaliwanagan at kapayapaan. At Panginoon, ipinapaalala mo sa amin na ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Hindi ibig sabihin na kami ay kailangang maging perpekto dahil alam naming walang sino man ang makakabot ng iyong kaluwalhatian sa sariling lakas. Ngunit salamat dahil sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, kami ay itinuring mong matuwid. Kaya't ngayon, may kumpiyansa kaming lumalapit sa iyo, hindi dala ng aming sariling katuwiran, kundi ng katuwiran ni Kristo na nakabalot sa amin. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa aming panalangin. Huwag hayaan na maging hungkag o paulit-ulit lamang ang aming mga salita, kundi punuin mo ito ng katapatan mula sa aming puso. Naway bawat panalangin namin ay maging tunay na koneksyon sa iyo at hindi lamang obligasyon. Tulungan mo kaming maging tapat sa aming sarili at sa iyo.
sapagkat Ikaw ay Diyos na nakatingin hindi lang sa aming labi, kundi sa pinakailalim ng aming puso. Panginoon, turuan mo kaming maging matiyaga at tuloy-tuloy sa panalangin. Ang sabi sa iyong salita, pray without ceasing. Tulad ng hangin na hindi tumitigil, ganoon din nawa ang aming koneksyon sa iyo. Kapag kami pagod, palakasin mo kami upang manalangin. Kapag kami nagdududa, bigyan mo kami ng pananampalataya upang magpatuloy. Kapag tila walang sagot, paalalahanan mo kami na ikaw ay laging nakikinig. Hindi mo kami kailanman pinapabayaan. Lord, gusto rin naming mamuhay ng matuwid sa iyong harapan. Hindi ito tungkol sa mga ritual o sa panlabas na anyo, kundi sa pusong nakasuko sa iyo. Turuan mo kaming mabuhay para sa iyong kaluwalhatian at hindi para sa aming sariling interes. Tulungan mo kaming ipakita ang iyong kabanalan sa pamamagitan ng aming pamumuhay araw-araw, sa trabaho man, sa pamilya, o kahit sa mga simpleng bagay. At Panginoon, salamat sa iyong paalala sa Nehemia 8:10 na ang kagalakan ng Panginoon ang aming kalakasan. Sa mga panahon na kami ay nalulungkot, nalilito, o napapagod, paalalahanan mo kami na mayroong kagalakan na hindi nakabatay sa sitwasyon, kundi sa iyo lamang. Ang joy na ito ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Kaya't ngayon, pinipili namin ang kagalakan kahit pa may mga luha dahil alam naming ikaw ang aming pag-asa. Ama, tinuturo mo rin sa amin ang halaga ng paghihintay. Tulad ng sabi sa Isaiah 40:31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Lord, inaamin namin na hindi madali ang maghintay, lalo na kapag matagal na naming ipinagdarasal ang isang bagay. Pero ngayon, pinipili naming magtiwala sa iyo. Naway maging panahon ng paglago at pagpapalalim ng aming pananampalataya, ang aming paghihintay. Turuan mo kaming maghintay ng may pananampalataya, hindi ng may pagkabalisa, sapagkat naniniwala kami na sa paghihintay, ikaw ay kumikilos, hindi lang para baguhin ang aming sitwasyon, kundi para baguhin ang aming mga puso. Panginoon, isinusuko namin sa iyo ang lahat ng bahagi ng aming buhay, ang aming plano, pangarap, at mga desisyon ay inilalapit namin sa iyo. Tulungan mo kaming huwag mauna sa iyong mga hakbang, kundi sumunod sa iyong kalooban. Gusto naming maging sensitibo sa tinig ng iyong espiritu. Gabayan mo kami sa bawat hakbang, sa maliliit man o sa malalaking bagay. Lord, pinapaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa sa laban ng buhay. Kasama namin si Jesus na aming lakas, ang banal na espiritu na aming katulong, at ang iyong salita na aming sandata. Kaya't anuman ang aming hinaharap, meron kaming kumpiyansa na hindi mo kami pababayaan. Sabi mo nga, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Kaya't sa aming kahinaan, mas nakikita namin ang iyong kapangyarihan. Sa mga oras na kami ay natatakot, inaangkin namin ang katotohanan na hindi kami alipin ng takot, kundi kami ay mga anak ng Diyos. Tinatawag mo kaming minamahal, pinili, at tinubos. Kaya't ngayon, ipinapahayag namin na kami ay lalakad sa tagumpay, hindi sa pagkatalo. Magsasalita kami ng pag-asa at hindi ng kawalan. Magsasalita kami ng buhay at hindi ng kamatayan. Magsasalita kami ng kapayapaan sa halip na takot. Ama naming Diyos na nasa langit, sa umagang ito ay buong puso kaming lumalapit sa iyo. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, ang Diyos na tapat na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Kahit minsan
ay tila hindi sapat ang aming mga resources. Kahit magulo ang aming sitwasyon, naniniwala kami na hindi mo kami pababayaan. Tulad ng sinabi sa Salmo, hindi ko pa nakitang pinabayaan ang matuwid, ni ang kanilang mga anak ay nagmamakaawa ng tinapay. Kaya't ngayon pa lang, nagpapasalamat kami sa mga pintuan na bubuksan mo, sa probisyon na ihahanda mo, at sa mga himala na paparating. Panginoon, bantayan mo ang aming mga puso. Huwag mo kaming hayaang mahulog sa tukso o manatili sa maling landas. Ayaw naming ipagpalit ang walang hanggang layunin para sa panandaliang kasiyahan. Nais naming mamuhay ng may integridad, kababaang loob, at tunay na pagmamahal. Huwag mo kaming hayaang manlamig o maging manhid sa iyong tinig, kundi laging gising at buhay ang aming pananampalataya. Ama, kung may sugat o takot pa sa aming puso, hinihiling namin ang iyong kapayapaan. Sirain mo ang kadena ng pagkabalisa at palitan ito ng lakas ng loob at pananampalataya. Hipuin mo ang mga tuyong bahagi ng aming kaluluwa at lagyan mo ito ng bagong pag-asa at bagong alab. Punuin mo kami ng iyong espiritu upang muling manariwa ang aming pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong mga pangako ay hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman, ikaw ay nananatiling tapat. Kaya't buong lakas naming ipinapahayag, tunay na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Panginoon, ikaw ang aking sandigan sa oras ng kahinaan. Ikaw ang aking ilaw sa gitna ng dilim. At ikaw ang aking lakas sa bawat laban na aking kinakaharap. Sa mga sandaling tila mabigat ang dalahin, ako ay naninikluhod sa iyong harapan upang humingi ng iyong tulong, iyong basbas, at iyong banal na patnubay. O Diyos, ipagkaloob mo sa akin ang biyaya ng kabutihan, biyayang magmumula hindi lamang sa material na bagay, kundi sa kalaliman ng aking espiritu. Naway magkaroon ako ng pusong marunong magpasalamat sa maliliit na bagay at ng mata na nakakakita ng kagandahan sa likod ng mga pagsubok. Tulungan mo akong maunawaan na ang tunay na biyaya ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang aking tinatanggap, kundi kung gaano kalalim ang aking pagtitiwala sa iyo kahit wala ako sa kasaganaan. Panginoon, linisin mo ang aking puso sa anumang kasakiman, galit o pagdududa. Palitan mo ito ng kapayapaan, pagmamahal, at pananampalataya. Turuan mo akong magtiwala sa proseso ng buhay dahil alam kong sa likod ng bawat pag-asa na tila nadudurog, naroon ang iyong kamay na tahimik na gumagabay at nagbubuo ng mas magandang kinabukasan. O Diyos ng kabutihan, humihingi rin ako ng iyong proteksyon. Proteksyon laban sa kasamaan ng mundo, sa mga taong may masamang hangarin, at sa mga panganib na hindi ko nakikita. Palibutan mo ako ng iyong mga anghel na magbabantay sa akin sa bawat oras. Sa tuwing ako ay maglalakbay, naway ang iyong kamay ang maging aking kalasag. Sa tuwing uwing ako ay mahaharap sa tukso, bigyan mo ako ng lakas na tumanggi at pumili ng tama. Sa tuwing ako ay nasa panganib, naway madama ko ang iyong presensya na nagbibigay ng kapanatagan sa aking kaluluwa. Iligtas mo rin ako, Panginoon, sa mga sakit ng katawan at ng isipan. Bigyan mo ako ng kalusugan, kasiglahan, at kalinawan ng pag-iisip. Palakasin mo ang aking loob upang malabanan ang anumang takot, pangamba,
o pagkalito. Naway ang bawat araw ng aking buhay ay maging masigla at puno ng pag-asa, sapagkat alam kong ang bawat pagbangon ay isang bagong pagkakataon mula sa iyo. At ngayon, Panginoon, buong kababaang loob kong hinihiling ang biyaya ng katagumpayan, hindi lamang tagumpay sa panlabas na anyo, tulad ng tagumpay sa trabaho, negosyo, o pangarap, kundi higit sa lahat, tagumpay sa loob ng aking puso. Naway maging matagumpay ako sa pagpapanatili ng kabutihan, sa pagharap sa mga tukso, at sa pagpapatuloy kahit mahirap na. Panginoon, tulungan mo akong makamit ang mga pangarap na naaayon sa iyong kalooban. Gabayan mo ako sa mga desisyong dapat kong gawin. Buksan mo ang mga pintuang nararapat kong pasukin at isara ang mga landas na maglalayo sa akin sa iyo. Naway sa bawat hakbang ko, sa pag-abot ng tagumpay, hindi ko makalimutan kung sino ang nagbigay sa akin ng kakayahan, talino, at pagkakataon. Bigyan mo ako ng lakas ng loob upang hindi sumuko kahit ilang ulit akong madapa. Paalalahanan mo ako na ang bawat pagkatalo ay aral at ang bawat pagsubok ay pagkakataon upang lumago. Turuan mo akong maging matiyaga at mapagpakumbaba sa panahon ng paghihintay, sapagkat ang mga biyayang tunay ay dumarating sa tamang oras. O Diyos, turuan mo rin akong maging mapagbigay sa oras ng aking tagumpay. Naway hindi ako maging alipin ng yaman o kapangyarihan, kundi maging tagapamahala ng iyong kabutihan. Ipaalala mo sa akin na ang tagumpay na walang kabutihan ay hungkag, at ang kayamanang walang pag-ibig ay walang saysay. Gamitin mo ako bilang kasangkapan upang magbigay ng pag-asa sa iba, upang magturo ng kabutihan, at upang maipamalas ang iyong liwanag sa mga taong naliligaw ng landas. Ama namin banal, itinataas ko rin sa iyo ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Naway maging ligtas sila sa lahat ng oras at patuloy mong pagpalain ang aming samahan. Bigyan mo kami ng pagkakaisa, pag-unawaan, at pag-ibig sa isa't isa. Sa gitna ng anumang problema o hindi pagkakaunawaan, naway ang iyong kapayapaan ang siyang mamayani. Ipagkaloob mo rin sa amin ang biyaya ng kasapatan, hindi labis, hindi kulang, kundi sapat upang mapaglingkuran ka at makapamuhay ng may dangal at kasiyahan. Panginoon, sa tuwing ako ay panghihinaan ng loob, paalalahanan mo ako ng lahat ng pagkakataon na ako'y inyong itinaguyod. Sa bawat tagumpay na natamo ko, naway lagi kong makita ang iyong kamay sa likod nito. At sa mga sandaling tila walang direksyon ng buhay, naway marinig ko ang iyong tinig na nagsasabing, "Anak, huwag kang matakot, sapagkat ako ang iyong Diyos." O Diyos ng pag-asa, gabayan mo ang aking puso upang ito'y manatiling tapat. Sa panahon ng kasaganahan, huwag mo akong hayaang maging mayabang. Sa panahon ng kakulangan, huwag mo akong hayaang mawalan ng pag-asa. Sa panahon ng tagumpay, ipaalala mo sa akin na ito'y biyayang dapat kong ibahagi. Sa panahon ng kabiguan, ipaalala mo sa akin na ito'y bahagi lamang ng proseso tungo sa tunay na tagumpay. Hinihiling ko rin, Panginoon, na patuloy mong hubugin ang aking pagkatao. Alisin mo ang anumang masamang ugali o gawi na pumipigil sa aking pag-unlad. Palitan mo ito ng kababaang loob, disiplina at malasakit. Naway maging huwaran ako ng kabutihan sa aking kapwa at maging inspirasyon ng pag-asa sa mga nawawalan nito. Sa bawat umagang ako ay gigising, naway mapuno ako ng sigla at kagalakan, at sa bawat gabing ako'y magpapahinga, naway madama ko ang iyong presensya na nagbibigay ng kapanatagan sa aking puso. Patuloy mo akong samahan sa bawat araw, Panginoon, sapagkat wala akong magagawa kung wala ka sa aking buhay. Salamat, Ama, sa lahat ng biyayang tinatanggap ko araw-araw.
sa hangin na aking nilalanghap, sa pagkain sa aking hapag, sa mga taong nagmamahal sa akin, at sa mga pagkakataong binubuksan mo upang ako'y lumago. Salamat din sa mga pagsubok, sapagkat sa kanila ko natututunang maging matatag at mapagpasensya. Panginoon, alam kong ang katagumpayan ay hindi agad dumarating. Ngunit naniniwala ako na sa bawat araw na ako'y nagsisikap, sa bawat panahong ako'y nagdarasal, at sa bawat sandaling ako'y nagtitiwala sa iyo, ako ay unti-unting lumalapit sa tagumpay na iyong inihanda para sa akin. Kaya't sa halip na ako ay magreklamo, pipiliin kong magpasalamat. Sa halip na ako ay matakot, pipiliin kong magtiwala. Sa halip na ako ay sumuko, pipiliin kong lumaban. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang aking lakas at sandigan. O Panginoon, ipagkaloob mo sa akin ang kapayapaan ng isip, kalinisan ng puso, at katatagan ng loob. Naway sa lahat ng panahon, maramdaman ko ang iyong presensya sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng unos at maging sa gitna ng tagumpay. Sa iyo ko iniaalay ang lahat ng papuri at pasasalamat, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat sambahin magpakailanman. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Panginoon, may mga araw na mahirap paniwalaan na ako'y mahalaga. Mga araw na tila hindi ako sapat, na parang wala akong lugar. Pero ngayong umaga, sa simula ng panibagong araw na ito, pinipili kong paniwalaan ang katotohanan mula sa inyong salita. Ako ay pinili, minahal, at hindi kailanman inabandona. Sabi ninyo sa Romans 8 talata 15, na hindi ako tumanggap ng espiritu ng takot. Hindi ako alipin ng rejection, kundi tinanggap ko ang espiritu ng adopsyon bilang anak ninyo. Kaya buong lakas kong sinasabi, Ama namin Panginoon. Ama, hindi ko man lubos na maunawaan ang laki ng pagmamahal ninyo. Inaangkin ko ito ngayon, yung pagmamahal na hindi nagbabago kahit ilang beses akong nadapa. Yung pagmamahal na hindi umatra kahit nakita ninyo ang buong pagkatao ko, ang aking kahinaan, trauma, at mga sugat na daladala ko hanggang ngayon. Sa lahat ng iyon, sinabi ninyo, anak ko yan. Salamat Panginoon. Hinahanap ko po kayo ngayon, pero higit pa doon. Kayo ang Diyos na kusang naghahanap sa akin. Kapag ako'y naliligaw, kayo ang nagdadala pabalik. Kapag pakiramdam ko wala akong halaga, kayo ang nagsasabing, ikaw ay akin. Kapag pakiramdam ko ayaw ako ng mundo, kayo ang bumubulong. Pinili kita bago pa man nagsimula ang lahat. Panginoon, may mga kirot sa puso na dala ng nakaraan. May mga tanong na hindi nasagot. Minsan napapaisip ako, bakit ako iniwan? Bakit nila ako hindi pinili? Pero ngayon, tinatanggap ko ang katotohanan. Minsan ang rejection ng tao ay protection ng Diyos. Salamat, dahil kahit may mga taong umalis, kayo na natili. Sabi ninyo sa Psalm 27, talata 10, kung iiwan man ako ng aking ama at ina, ang Panginoon ang sa akin ay aampunin. Salamat po Lord, dahil totoo ito. Kayo ang tunay kong tahanan, higit pa sa dugo o apelido. Sa inyo, ako ay laging may mauuwian. Ama, alisin ninyo sa akin ang tinatawag na orphan spirit, yung takot na hindi ako tatanggapin, yung pakiramdam na kailangan kong patunayan ang sarili ko para mahalin. Patawarin ninyo ako kapag mas pinakinggan ko ang mga boses ng insecurity kaysa sa boses ninyo. Patawarin ninyo ako
kapag mas natakot akong mawalan kaysa magtiwala sa pag-ibig ninyo. Turuan ninyo akong huminga sa kapayapaan. Turuan ninyo akong magpahinga sa katotohanan na hindi ko kailangang i-earn ang pagmamahal ninyo. Hindi ko ito pinaghirapan. Regalo ninyo ito. Ephesians 1:5 reminds me na pinagpasyahan ninyo na i-adapt ako ayon sa kabutihan ng inyong kalooban. Ibig sabihin, hindi aksidente na mahal ninyo ako. Desisyon ninyo ito. Ngayong umaga, bit-bit ko ang word ninyo. Perfect love casts out fear. Una, John 4:18. Kaya Ama, pawiin ninyo ang takot na mawala ang pagmamahal. Pawiin ninyo ang takot na hindi ako tatanggapin. Pawiin ninyo ang takot na hindi ako sapat. Jesus, palitan ninyo ito ng pananampalataya at kumpiyansa na ako'y ligtas sa inyong mga bisig. At ngayon, Panginoon, inaamin ko, may mga pagkakataon na mahirap magtiwala sa tao. Dahil minsan, sa tuwing may dumarating sa buhay ko na nagmamahal, natatakot akong baka iwan din nila ako. Pero turuan ninyo akong makita na minsan, ang mga taong pinapadala ninyo ay reflection ng pag-ibig ninyo, hindi kapalit ninyo. Tanggalin ninyo ang aking pagka-defensive. Palambutin ninyo ang puso ko. Turuan ninyo akong tumanggap ng pagmamahal ng walang takot, walang pagdududa, at walang kondisyong nakakabit. At bigyan ninyo ako ng lakas na magmahal pabalik kahit minsan nakakatakot. Dahil sa inyo, ligtas akong magmahal. Ama, salamat dahil ayon sa Galatians 4:7, hindi na ako alipin, kundi anak. At dahil ako'y anak, ako ay tagapagmana ng langit. Ano pa bang masihigit doon, Panginoon? Hindi ako pulubi sa inyong presensya. Ako ay tagapagmana ng biyaya, pag-asa at buhay na walang hanggan. Kapag sinasabi ng mundo na hindi ako karapat-dapat, sasagot ako ng salita ninyo, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Kapag sinasabi ng takot, iiwan ka nila, sasagot ako, I will never leave you nor forsake you. Kapag sinasabi ng puso ko, wala kang lugar, sasagot ako, you are part of the household of God. Ama, ang saya po pala na maging anak ninyo. Ang saya po pala na hindi ko kailangang mag-beg para mahalin. Dahil sa simula pa lang, mahal ninyo na ako. Hindi ninyo ako tinanggap dahil napakabait ko. Tinanggap ninyo ako dahil napakabuti ninyo. Ngayong araw, Panginoon, pinipili kong lumakad bilang anak ng hari. Hindi sa kayabangan, kundi sa kumpiyansang bigay ninyo. Pinipili kong maging mabait sa iba dahil alam kong masakit maging rejected at ayokong maramdaman yon ng sino man. Pinipili kong magpatawad dahil ako mismo ay pinalaya ninyo sa kapaitan ng aking nakaraan. Pinipili kong magmahal dahil ako'y sobrang minahal. Panginoon, kung may mga tao pa sa buhay ko na dinadala ninyo para iparamdam ang pag-ibig ninyo, tulungan ninyo akong makita sila bilang biyaya, hindi banta. Tulungan ninyo akong yakapin ang mga relasyon na mula sa inyo, mga taong tutulong sa aking lumago, hindi masira. At kung may mga taong kailangan kong bitawan, bigyan ninyo ako ng kapayapaan. Dahil alam kong kapag may inaalis kayo, may mas mabuting hinahanda kayo. At sa bawat hakbang ko ngayong araw na ito, sa trabaho, sa paaralan, sa bahay, sa mga tao na makakasalamuha ko, dalhin ninyo ako bilang buhay na ebidensya ng inyong pagtubos. Itayo ninyo ako sa lugar kung saan ako itinakda. Hindi dahil sa merito ko, kundi dahil sa identity ko bilang anak ninyo. Lord Jesus, salamat dahil hindi ako ulila. Salamat dahil hindi ako rejected. Salamat dahil ako ay accepted, wanted, chosen.
Hindi ako naiwan. Ako ay inangkin ninyo. Hindi ako accident. Ako ay intention ninyo. Hindi ako second option. Ako ay delight ninyo. Ngayong umaga, muli kong isinusuko ang puso ko sa inyo. Buong buo, walang tinatago, walang alinlangan. At sinasabi ko ito nang may pananampalataya. Ako ay mahal ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay kabilang sa Diyos. At wala nang makakaagaw nito. Kaya Ama, samahan ninyo ako sa buong araw na ito. Ikaw ang unang iniisip ko. Ikaw ang sandigan ko. Ikaw ang di matapos-tapos na pag-ibig ko. Salamat dahil ngayong umaga, gumising akong kasama kayo. Gumising akong may layunin. Gumising akong may pangalan na binigay ninyo. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at isasama natin ito sa panalangin. Inaanyayahan din kitang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang nakasubaybay sa mga susunod pang video. Panginoon, ngayong araw, idinideklara ko na walang makakahadlang sa akin dahil ikaw ang kasama ko. Walang balakid na hindi ko kayang lampasan dahil ikaw ang aking lakas at sandigan. Sa iyo nanggagaling ang lahat ng kakayahan ko at sa iyo rin ako muling bumabangon kapag ako ay nadadapa. Sinabi mo sa iyong salita, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya't pinanghahawakan ko ang pangakong yon, Ama. Tulungan mo akong manatiling matatag kahit sa mga panahong parang walang pag-asa. Kapag nakakaramdam ako ng pagod o panghihina, paalalahanan mo ako na kasama kita. At kung kasama kita, hindi ako kailanman talo. Panginoon, kapag dumaraan ako sa mga unos ng buhay, yakapin mo ako ng iyong walang hanggang pag-ibig. Pahintulutan mong madama ko ang iyong presensya, ang kapayapaang nagbibigay ng kapanatagan sa puso. Katulad ni Joshua na nagkaroon ng lakas ng loob upang pangunahan ang iyong bayan, ibigay mo rin sa akin ang tapang na yon upang harapin ang bawat laban sa aking buhay. Bigyan mo rin ako ng karunungan ni Daniel na nanatiling tapat sa iyo kahit napapaligiran siya ng tukso at panganib. Naway matutunan kong manindigan sa aking pananampalataya kahit sa gitna ng takot o pagdududa. Tulungan mo akong magtiwala sa plano mo kahit hindi ko pa nakikita ang kabuuan ng daan sa aking harapan. Aking Ama, hinihiling ko rin ang iyong biyaya at pabor. Ang pabor na nagdala kay Joseph mula sa kulungan patungo sa palasyo. Tulad niya, baguhin mo rin ang bawat pagsubok ko tungo sa tagumpay. Ang mga panahon ng pagdurusa ay gawin mong mga hakbang patungo sa katuparan ng iyong plano sa aking buhay. O Diyos, maging kanlungan at tagapagtanggol mo ako at ang aking pamilya. Ipalibot mo sa amin ang iyong banal na presensya gaya ng pader ng apoy na walang kasamaan ang makakatawid. Huwag mong hayaang ang plano ng kaaway ay magtagumpay laban sa amin. Ipinapahayag ko na kami ay napapailalim sa banal na dugo ni Jesus at dahil dito, walang kapangyarihan ang kadiliman sa aming buhay. Ama, ibuhos mo sa amin ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus, ang kapangyarihang nagbibigay buhay sa bawat bahagi ng aming pagkatao. Anumang aspeto ng aming buhay na tila patay o sirang-sira na, buhayin mong muli. Hipuin mo ang aming espiritu, O Diyos, at punuin ito ng bagong sigla, bagong pag-asa, at bagong pananampalataya. Panginoon, hipuin mo rin ang aming mga relasyon. Ibalik mo ang pagkakaunawaan sa aming pamilya, kaibigan, at mga mahal sa buhay. Kung may mga sugat na iniwan ng nakaraan, pagalingin mo ito. Naway ang aming tahanan ay maging lugar ng kapayapaan, pag-ibig, at presensya mo. Turuan mo akong patawarin ang mga
nakasakit sa akin, gaya ng pagpapatawad mo sa akin. At kung ako man ang nakasakit, tulungan mo akong maging mapagpakumbaba upang humingi ng tawad. Naway ang bawat salita ko ay maging daluyan ng biyaya at hindi ng pagkawasak. Aking Ama, patawarin mo rin ako sa lahat ng aking pagkukulang. Sa mga pagkakataong napalayo ako sa iyo dahil sa kahinaan, pagkalimot o pagsuway, linisin mo ako at ibalik sa tamang landas. Huwag mong hayaang ang kasalanan ay maging hadlang sa ugnayan natin. Linisin mo ang aking puso, O Diyos, at baguhin mo ako mula sa loob. Panginoon, alam kong may kaaway na gustong nakawin ang aking kagalakan, sirain ang aking kapayapaan, at pahinain ang aking pananampalataya. Pero naninindigan ako sa katotohanan ng iyong salita. Wala siyang kapangyarihan laban sa akin, sapagkat ako ay tinubos at tinatakan ng iyong dugo at pag-aari mo ako, Panginoon. Sa bawat araw, itinatakda ko na ang aking tahanan ay saklaw ng iyong proteksyon. Hayaang ang iyong espiritu ay manahan sa aming pamilya, maghari ng kapayapaan, kasiyahan, at pagkakaisa. Tulad ng sinabi mo sa Salmo, anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga may takot sa Kanya at inililigtas niya sila. Pinanghahawakan ko ang pangakong ito, Panginoon. Alam kong hindi ako kailanman nag-iisa. Kapag ako ay natatakot, paalalahanan mo akong ang iyong mga hukbo ng langit ay nakapaligid sa akin. At gaya ng sinabi sa Isaias 50:17, walang sandata na inihanda laban sa iyo ang magtatagumpay. Kaya sa pangalan ni Jesus, binabasag ko ang bawat plano ng kaaway laban sa akin at sa aking pamilya. Lahat ng armas na inilaan upang saktan kami ay walang bisa, sapagkat kami ay nakatago sa iyong presensya. Salamat, O Diyos, sa iyong pagtatanggol. Ikaw ang makapangyarihang Diyos, ang Leon ng Huda, ang dakilang El Shaddai, ang Diyos na laging naroroon. Hindi ka napapagod at hindi ka natutulog. Patuloy mong binabantayan ang iyong mga anak sa bawat oras, sa bawat sandali. Salamat, Ama, dahil binigyan mo kami ng kapangyarihan laban sa gawa ng kaaway, gaya ng sabi sa Lucas 10:19, upang yapakan ang mga ahas sa talakdan at madaig ang lahat ng puwersa ng kadiliman. Kaya't idinideklara ko ngayon na walang makapipinsala sa amin, dahil ikaw ang aming depensa at tagapaglaban. Banal na Espiritu, hinihiling ko na palapitin mo ako kay Jesus araw-araw. Tulungan mo akong umiwas sa mga tukso ng mundong ito at ituon ang aking puso sa mga bagay na may kahalagahan sa langit. Turuan mo akong magmahal tulad ni Jesus, magpatawad tulad niya, at magtiwala ng buo sa Kanya. Panginoon, alisin mo ang anumang bagay na humihila sa akin palayo sa iyo. Palitan mo ang aking takot ng pananampalatayang hindi matitinag, ang aking kalungkutan ng walang hanggang kagalakan, at ang aking pagkabalisa ng kapayapaang tanging ikaw lang ang makapagbibigay. Hipuin mo ako, Panginoon. Patahimikin mo ang bagyo sa loob ko. Pawiin mo ang pag-aalala at ibalik ang kapayapaan sa aking isipan. Sa bawat paghinga ko, naway madama ko ang presensya mo. Ngayon, sa pangalan ni Jesus, binabasag ko ang lahat ng tanikala ng takot, pagdududa, at pangamba sa aking buhay. Iniaalay ko sa iyo ang aking puso, Panginoon. Maging hari ka ng aking isipan, aking puso, at aking mga gawain. Naway ang bawat kilos ko ay magbigay luwalhati sa iyong pangalan. Ama, nagtitiwala ako sa iyong perpektong kalooban. Kahit hindi ko nakikita ang buong larawan,
Alam kong gumagawa ka sa likod ng lahat ng bagay. Binabago mo ang mga sitwasyon para sa aking kabutihan. Ikaw ang dakilang I am, ang Diyos na walang hanggan, ang aking kanlungan, matibay na tore at tagapagligtas. Wala kang katulad, Panginoon. Sa iyo ako nagtitiwala dahil alam kong hawak mo ang aking kinabukasan. Kahit anong mangyari sa mundong ito, naninindigan ako sa katotohanan na ikaw ang aking depensa, aking tagapangalaga, at aking proteksyon. Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at ng pananampalataya sa gitna ng takot. Panginoon, inilalagay ko sa iyong mga kamay ang aking buhay, aking pamilya, aking kalusugan, at lahat ng mahal ko. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, iyong matibay na proteksyon, at iyong hindi nauubos na habag. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan, at pagsamba, O Diyos. Sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo. Amen at Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa akin sa ating maikling sandali ng panalangin. Naway nadama mo ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos habang sabay nating itinataas ang ating sarili sa Kanya. Dalangin ko na sa pagharap mo sa mga hamon at gawain ngayong araw, maranasan mo ang Kanyang patnubay, Kanyang lakas, at Kanyang walang hanggang pagmamahal. Huwag mong kalilimutan, kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang. Hindi Kanya pinapabayaan. Kung may laman ang iyong puso, pasasalamat man, kahilingan, o isang tahimik na paghiling, maaari mo itong i-comment. Sama-sama tayong mananalangin at magtitiwala sa kabutihan ng Panginoon. Walang panalangin maliit sa Kanya, lahat ay Kanyang pinakikinggan. Naway maging tahanan tayo ng pananampalataya dito, isang komunidad na nagtutulungan, nagmamahalan, at sabay-sabay lumalapit sa Diyos. Kung napagpala ka ng panalangin ito, inaanyayahan kitang i-like, i-share, at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot at mapalakas sa kanilang spiritual na paglalakbay. Maraming salamat sa iyong oras at dalangin ko ang patuloy na pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Ingat ka lagi at naway maging payapa at mabunga ang iyong araw. Pagpalain ka ng Diyos, pati na ang iyong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin, God bless you.